minsan, alam mo ba, ang sagot ng Diyos ay hindi baguhin yung sitwasyon. Yung meron tayong mga bagay na gusto natin tumunan ng Panginoon na nagiging malaking apekto sa atin. Minsan, ang tumunan ng Diyos, hindi alisin yung sakit, alisin yung problema, baguhin yung sitwasyon, yung pagkakataon. Hindi ganun ang tumunan ng Diyos. Kundi alam niyo kung tumunan ng Diyos, baguhin yung puso. Minsan po, meron akong quotation na sa isang model, nakalagay ito, if you cannot change a thing, change your attitude. Kapag may mga bagay, ano po yung sa Tagalog na pastor na? Pag may mga bagay kasi, na hindi mo kayang baguhin. Kasi meron tayo, di ba? Meron tayo kasama sa buhay. O meron tayong mga kinabibilangan, o meron mga trabaho, merong amo, merong whatever. No? Dahil bahay, yung sistema ng pamamalakad. No? Hindi natin kayang baguhin. Kahit kung lalo kami nasa gobyerno, na maasa kami sa serbisyo ng gobyerno, may mga bagay talaga na hindi mo mabago. Na dapat baguhin. Wala kang kakayanan na mabago. Ang kailangan, baguhin na lang ang puso. Amen? So, if we cannot change a thing, change your attitude. So, parang cellphone po, akala natin kailangan ng bago po. Di ba pag meron, di ba ito palagi na lang ito nalolopa, takit-takit. O parang po yung cellphone, sabi ko kasi inyo, yung cellphone ko bago palitan, bago magpalit, ano yun eh, kasi ano yung screen nga niya, sensitive siya. So, yung huli kong palit, so yung huli niyang bagsak, parang nabagsak siya, parang medyo lang parang nagtitis na, parang, pero hindi lang palagi. So sabi nung, yung wala, palitan ko na nga ito. Kasi parang lang, kasi magkano yung pumahal kasi ang palit ng screen, nasa 2,000 pesos. So totoo, di ba ang sakit? Kato 2,000 ko lang lang, pabili na ako ng bago, at least wala pa akong sakit sa ulo. Kaya naman nangyari. To make the story shorter, hanggang ngayon, gumagaya na pa siya. Pinapakinabangan ni Chili ngayon. Hanggang ngayon, nawala yung pang ganun-ganun niya. O, dahil hindi nilagod sa tuwa. Minsan talaga, hindi naman cellphone ang problema. Hindi yung problema ang sitwasyon. Ang puso. Amen. Minsan sinusubukan lang tayo ng Panginoon. Pinetest na ang ating pagkataga, ating, diba? Kasi masyado tayo mainitin. Gusto kasi agad natin, tanggal agad! Lalo na ngayon sa panahon na yung mga millennials, sanay sila sa instant. Pag ganun pag pindot, andyan na agad. Diba? Parang lahat, ayan, may drive-thru na, may online na, pag gusto na, bilhin, check out, agad para lahat, andyan na, ihahain na lang. Kaya hindi sila masahan. Totoo, kahit mga estudyante ko po, hindi, pag binigyan mo sila ng project na mag-e-effort, ganun talaga din nila. Parang pahirap lagi. Pag may extra effort, ayaw nila. Kaya pasensya mga millennials kayo. Totoo lang. Ayaw na mga, lalo yung pagka, meron talaga, pag wala kami internet, sabi ng teacher, sir, wala pa kami internet. Di ba internet? Ay, malayo po. Ay, wala po kasi kami pera. Alam mo, para lahat, so ako pa gagawa para sa'yo, para gano'n. Naintindihan natin. I believe the point. So, ang tanong, may pagkakataon ba na ang dasal mo ay nasagot na, pero hindi sa paraan na inaasahan mo? Yan ang tatanong natin. Yan po sasagutin natin. So ngayong huling linggo ng Enero, sa pagkatapos po natin ng 21 days. Wow, naka-arouse tayo ng 21 days of prayer. Sino po ang talagang nagtyaga? Na talagang para manalangin araw-araw. Prayin po ang Diyos, no? So yung titignan natin ang isang totoong kwento ng isang taong binago
hindi lamang po sa panalangin, kundi ng biyaya ng Diyos. Ang pamagat ng ating pong tatalakayin ngayon na sermon ay Zacchaeus, from greedy to grateful. And now, Zacchaeus, from greedy to grateful. So, Zacchaeus. Hindi po Zacchaeus. Zacchaeus. Sama lang ako yung If I pronounce it right? Kasi madalas ko narinig Zacchaeus. No, di po. Chaos, iba po yung chaos. Zacchaeus. From greedy to grateful. Ayan. So si Zacchaeus, mula sa pagiging ganid, naging mapagpasalamat. Ayan, nakigets po? So ating pong key verse ay matatagpuan po sa Lucas 19:2-4. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbigay galang ng salita ng Diyos. Babasahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. May isang tao noong ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng manhingi ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikat niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y handa. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Yan po, ang pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, maaari na po tayo umupo. Di po ako, napatingin na po kay Kuya, di po kay Kuya Oji, ha? So, dito po, mga kapatid, may isa pong naroon, no, ang pangalan ay Zacchaeus. Siya po'y pinuno na manhingi ng buwis. At siya'y mayaman, nais na makita kung sino si Jesus. Ngunit dahil nga sa dami ng tao at siya ay handa. No? Dito po, pala, makikita na natin kapag kumilos ang Diyos, may pinakikilos din siya sa puso natin. Okay? So tatandaan natin, kaakibat po ng pagkilos ng Diyos ang pagkilos ng ating puso. So, bigyan ko po kayo ng background ulit. Ito. So, ganito kung kayo po umatid ng midweek, no, na maiintindihan na ninyo ito, kung paano hinihimay-himay ang lahat. Dito po yan. So, nasaan po tayo ngayon sa Biblia? So, ang Lucas 19, tandaan po natin, yan po ay nasa huling bahagi ng ministeryo ni Jesus. So, meaning to say, si Jesus dyan ay malapit ng ipako sa krus. Sa huli na siya. Papunta siya po siya sa... So, bago siya pumunta ng Jerusalem, nakita natin, siya ay papasok sa Jerusalem. Kaya siya dumaan dyan. Okay? So, tandaan natin, malapit na ang kanyang paghihirap, malapit ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, iset natin yung timeline. Saan itong timeline natin ito? Kasi importante po yun. Okay? So, sabi dito, dumaan siya kasi bago amak po ng Jerusalem, dadaan ka ng Jericho. Remember, yung Jericho, last time, pinag-aralan natin. Natatandaan yung Jericho? Napaka-significant ng Jericho. Kasi ito yung talaga yung kauna-unahang city. Okay? Ito yung una nila kinugkog, Jericho. Right? Remember Jericho? Dinaanan ulit ni Jesus bago siya mamatay. Nakuha niyo po yung significant ng Jericho. Ang Jericho hindi po basta lungsod lang. Isa to sa pinakamatandang lungsod sa mundo. Okay? This is one of the oldest city in the entire world. Dati, ang Jericho, simbolo siya ng tagumpay ng Diyos na pinag-aralan natin last time. Bumagsak ang pader, di ba? Kasi kinugkog niya. Pero sa panahon ni Jesus, ito na po ang sentro ng kalakalan. Gusto kong maintindihan ninyo. So, napaka-significant ng Jericho. Jericho is parang commercial, parang siyang Makati, BGC. So, maraming pera, maraming buwis, maraming abuso.
Okay, tandaan natin yan. Kasi siyempre, pag maraming pera, of course, andyan na ang korupsyon. Okay? So, sino ang maniningil ng buwis sa Israel? Sa sistema po ng Roman Empire, remember na itong panahon na to, ang Israel ay sakop ng Roma. Okay? Nagpasakop kasi siya sa Roma, kaya in Jerusalem, itong Israel ay naging province ng Roma. So, siyempre, dahil naging probinsya siya ng Roma, yung sistema ng Roma, yun ang papairal. Okay? So, sa ilalim ng sistema ng Romano, ang buwis ay kinokolekta ng mga Hudyo mismo. So, sino nagkokolekt sa mga kapwa Hudyo? Hudyo din. Okay? So, sino po ay ang mga inataasan taga-kolekta ay siyempre ang kanilang katapatan sa Roma, hindi sa Hudyo. Kasi naglilingkod sila, they are, naglilingkod nila ang Rome. So, siyempre, who has the gold has the power. Tama. So, kung dito ka, sino nagpapakain sa'yo, yun ang magiging, katapatan mo, nandiyan. So, may kapangyarihan silang maningil ang sobra. Tendency, yes, they have the power to collect more than sa dapat na ibubuwis. Kaya maraming galit sa mga kolektor. So, doon pa lang pala, nagretin ng kala-kala. So, walang limitasyon sa abuso. So, walang ICI. Nakaligans natin. So, walang ombudsman. Walang sandigan bayan. So, napaka-unlimited na abuse of power. Kaya ang Israel, sa mata ng Israel, no, ang mga maniningil ng buwis ay mga traidor sa bayan. So kapag ikaw ay kolektor ng buwis that time, mga nakabayong ang itsura nila. Alam niyo na ibig sabihin ng bayong, di ba? Ang tawag ng araw, ang tawag doon sa mga nakabayong ng araw. Makapili. No, di ba? Kaya nagbabayong nung unang panahon para pag tinuro, hindi niya makikita kasi hindi nagtuturo. Di ba? Sila po yung mga, alam niyo, ang tuturo mo, kapwa mo Pilipino. O dito parang gano'n, naiintindihan ko ba natin? So, traidor itong mga to. At di mo ka babayan din. Di ba? So, yan. So, marumi ang kanilang espiritualidad. Kasi puro ng korupsyon. Kasi namalingan. So, greedy. At hindi po tinuturing. Kaya, so yung mga kolektor naman to, since piniling nyo maging tapat sa Roma, kami sa mata namin, hindi na kayo lahi ni Abraham. So kapag tayo, sa mata natin, para mga Pilipino, sige, request. Mahilig kayo, mga Chinese ang pinili nyo, hindi na kayo sakop ng sovereign na Pilipinas. Wala kayong karapatan awagin Pilipino. Parang gano'n na, hindi din natin. Are we getting the point now? Yes. Are we getting the point now? Yes. Kaya si Zaccheo, hindi lamang po siya, sabi natin, hindi lang basta siya collector. Siya yung chief collector. Siya yung pinuno. Sabi nyo yung mga naniningil na, ganun na. Eh paano pa kaya yung pinaka-leader nito? Hindi ba nahuhuli? Itago sa Portugal, sa Portuguese. Naintindihan natin. May passport pala na Portuguese passport. No, naintindihan natin. Are we getting the point? Yes. Are we getting the point? Yes. So, kaya napaka-importante talaga na hinihimay-himay natin. So that we appreciate the message. O bakit mahalaga ang pagiging pagdak ni Zaccheo? Ubusin na po tayo sa mga kinapos ng mga suka. No? Ako po 5'8". Proud ba, no? Aray ko. So sa Biblia, makinig muna tayo. Sa Biblia, ang physical na kalagayan ay madalas larawan ng spiritual na katotohanan. Sa Biblia po yun, ha?
Hindi po sa atin. Kaya pag ay, hindi po gano'n. Sa mata po ng Bible, kaya po napakalaga yung pagiging tanda. Minsan po, lumalarawan yung sa spiritual na katotohanan. Si Zaccheo, tanda ang hindi makita. Diba? Hindi siya makakita kasi pag puro makita sa kasama, hindi na makita. Diba tama? Pag kayo nanonood, tapos meron umarang sa'yo sa... Morong ko, hindi ko naman makita. Mayaman, pero may kulang. Ano tinuturo sa atin dito tungkol sa Panginoon? May mga tao, mataas sa lipunan, pero mababa ang kalagayan ng kaluluwa. Kaya minsan, huwag tayo mainggit sa mga may nakakaangat sa buhay. Huwag tayong, huwag na natin tingnan sila, ang mayaman nga sila, pero hindi nila nararanasan ng Panginoon. Mas maganda kayong mahirap tayo kasi asang-asa tayo sa Diyos at nakakaranas tayo ng kahanga-hangang pagkalinga ng Diyos. So ano yung puno ng sycamore? Ano niyo po yung sycamore tree or sa English po sycamore? No? Sycamore. Hindi po yan accidental. Hindi yan basta parang naganap lang or random. Okay. Ang punong sycamore, ito po ay karaniwang tinuturing na mababang uri ng puno. Mababang puno yan. Puno siya, pero mababang puno. Siguro mga parang malunggay, parang mga, nakuha niyo po? Mga bayabas, mga ganun lang, mabababa lang. Madalas, para po yan sa Maynila. Hindi po marangal ang puno ng sycamore. Na parang nara, mahogany, di ba? Ano pa ba yung ba? Yung ginagamit sa kabao. Naintindihan ko ba natin, yung matitibay na puno, hindi po yan. Ay, ako, mababa lang puno ng palatsina. Pang ano yan? Yan, naaraman gano'n. So anyway, so, ano po yung irony ng grace dito? Yung parang kabaluntanaan nito. Ang taong matas, isipin nyo, remember, very ironical, ang taas-taas mo sa lipunan, ay umakyat sa puno ng para sa mahirap. Kaya just, nakukuha nyo po, ganyan po dapat tayo analogy pag binagbabasa tayo ng Bible. Kasi, nakuha nyo po, so lahat, titignan nyo yung anggulo. So, yung ano yung sycamore, ang mahirap yun eh. Pero ikaw, remember, kung ikaw puno ka ng kolektor ng buwis, aakyat ka sa pangmahirap na puno. Are you getting the point now? I'm getting the relevance. So, para lang makita si Jesus. Nakita niyo yung paano, yung irony, na ikaw kinikilala ka, tinakantas ng tingin sa'yo ng tao, sa iyong kalagayan. Akit ka sa pangmahirap na puno, para lang makita si Jesus. Nakita niyo po yun, nakita niyo po, kaya pag minsan binasa mo lang to, wala lang to eh. Pero kapag hinukay natin, yung katotohanan na meron dito, there is something, truth is telling us. Are you getting the point? Are you enjoying? So, ito po yung larawan. Naglalarawan ito ng pagbaba ng pride. Diba? Pagpapakumbaba ito. Hindi ito basta lang umakyat para lang makita. Siyempre, nakita niyo po ba? Isipin mo, kung ikaw yun, diba? Pag umakyat sa, ang cheap ha? Sa sycamore, wow! Zacchaeus ito! Bakit ako akyat dyan? Para lang makita si Jesus? Oh, no! Pero umakyat siya. Kahit sycamore, nakita na si Jesus. Kaya dito po, meron ng pag-amin ng kakulangan. Yung pag-akit na pa lang doon, meron na siya, kahit hindi binubukan ng bibig niya. Hindi sinasabi ng Bible, but that action speaks louder to us now
na meron na siyang pag-amin that there's something is lacking inside of his heart. Kaya, dyan pa lang, nagsisimula na yung biyaya ng Diyos. Gumagalaw na. Are you enjoying? Are you enjoying? Yes. Kaya, inanan niyo po yung buong Lucas, no? Kasi minsan pag pag-interpret ng Bible, minsan kailangan yung hindi lang buong chapter, but the entire book. No? Pag binasa niyo po yung buong Lucas, no? Marami po diyang paghahanap na naganap. Okay. Isa pong pangunahing tema ng aklat ng Lucas ay ang Diyos ang unang kumikilos. Dito kasi gusto makita ng writer na si Lucas, na book niya, makita ng Diyos ang kumikilos para sa atin. Kaya makita niyo sa Lucas, meron doon paghahanap ng nawawalang tupa. Doon yung mababasa yung sa may 100 tupa na nawala yung isa, no? Iniwanan yung 99 para hanapin yung isa. Nandyan din po yung nawawalang anak, ng alibughang anak, sa nasa lesson natin sa Team 14. Tama? So, nakita natin tinanggap yung alibughang anak ng ama. Diyan po makita rin natin, pinatawad yung makasalanan babae, yung babaeng napakaraming kasalanan, nasa Team 14 din niya. Lesson 1, ang galing, no? So, dito, makita natin, tinawag ang isang kinamumuhi ang maniningil ng buwis. Kaya hindi aksidente ang Lucas 19:10. Talagang sinadya ito ni Jesus to complete the mission, to complete the picture ng mission ng Diyos. Sapagkat, ano mission ng Panginoong Jesus? Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ito po ang mission statement ni Jesus. Ito yung mission kung bakit natin ito. Ito yung gaganapin ni Jesus. Ano yung gaganapin ni Jesus? Why Jesus came and became human? Kasi para po hanapin. Sabi yung word, hanapin. So hindi maghintay na lalapit. Hahanapin. Pag nakita niya, ililigtas. Eh sino yun? Yung mga naliligtas. Making sense? Yes. Are we now making sense now? Bakit shocking yung ginawa ni Jesus? Sa kultura po ng Hudyo, ito this, hindi ka pumapasok. Kasi di ba, pagkatapos bumaba, di ba, sabi ni Jesus kayo sa kayo, o bumaba ka dyan sa kayo. At ganyan din, pupunta ako sa bahay nyo, kailangan kong gawin ito. Shocking yon sa mga Hudyo. That is really shocking statement and action. Why? Kasi po, hindi ka pwedeng pumasok. Kung ako, Hudyo, kasi kailangan nila mapanatiling malinis sa tingin ng tao at tingin ng Diyos. Kapag ikaw kilala, meron kang kilala na makasalanan, alam mong marumi sa harapan ng maraming tao, at ikaw ay nakikupag-usap lang, lumapit ka lang, ituturing ka rin marumi. Kasing dumi nung kausap mo. Magpapantay kayo level. Kaya this is very shocking. Kaya hindi isang simpleng salita na binitawan lang ni Jesus. Kagulat-gulat ito. Dahil kapag pumasok ka, nadumya ka rin. Pero ginawa ni Jesus ang kabaligtaran. Hindi niya sinabi, since dito ka na, nakikar ka na sa puno, nagpapakita ka na ng kababaan mo ng loob, o ayusin mo muna ang buhay mo bago ka makipag-usap sa'yo. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, ako'y kailangan manatili sa bahay mo ngayon. Ito po yung larawan Lucas 19.
Isang verse lang yan, ha? Ang lawak ng picture. Nakuha niyo yung picture? Hello. Hello. Yes. Yes. Wow, wow. So, grace, ano yung prinsipyo ng grace na makita natin dito? Hindi ka binabago ng Diyos. Bago ka talaga. Tinanggap ka niya, kaya ka niya binabago. Yes, as is. Parang bumili ka ng isang foreclosed property or second hand na mga kung ano man, where is as is. Ano yung where is as is? Kung ano natatan mo, yan na yun. Ikaw na ang mag-renew. Ikaw na mag-transform. Tayo po kasi mga foreclosed. Tama! We are all dilapidated. Wala na sa uso. Lumang modelo. Papagak-pagak na. Pero tinanggap tayo ng Diyos. Kung ano man ang kalagayan mo, kahit wala na nga eh. Hindi na nga umaandar kahit anong gawin mo. Wala na, kahit i-on mo, ayaw mag-on. Pero tinanggap ka pa rin ng Diyos. Binili ka pa rin. Ay, kaya entirely, wala nang pakinabang. Binili ka pa rin ng Diyos sa malaking malaga. Kaya let's now go to point 1. So grace awakens a holy curiosity. Ang biyaya ng Diyos ang gumigising ng uhaw sa puso. Okay? Hindi magkakaroon ng uhaw tayo basta sa Diyos. Ang tao, kahit anong gawin mo, hindi yan basta kusang magkaroon ng uhaw sa puso nila sa Diyos. Ang Diyos ang magpupukaw ng puso mo. Kaya napansin nyo, kahit anong gawin yung imbita sa makakakilala ninyo, na kahit anong sharing nyo, parang wala, parang kung pastor, parang kung tengang kawali lang sila. Parang walang naririnig. Kasi hindi naman talaga tayo at hindi rin siya. Ang Diyos ang magbubukas ng uhaw ng puso. Yes! Siya po, siya magkakaroon ng appointment, siya lahat yan, magtatakda lahat. Ang gagawin mo lang, gawin mo lang yung papagawin. Siga na bahala. Kung ayaw niya makinig, okay lang. Huwag po kayo magdadamdam. Yes, continue ka lang. Are we getting the point? Amen. Are we getting the point now? Amen. Now let's read Lucas 19:3. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit, datapwat subalit, sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay, di ako nagsabi niya. Iwas na ako. Baka sumobra na ako. Pagbigan natin. Alam nyo, gusto kong itong linya na. I like this part. Simple lang, pero napakalalim. Nakita nyo, nais niyang makita si Jesus. Sinikap, actually, naganda pa ng term of study. Sinikap niya, nag-effort siya. Talagang he tried his best. Just to see Jesus. Nakita niyo po ba? Good concept. So, ganun tayo. Kaya yung mga nag-atin ng midweek, nakukuha nyo na kung paano mag-observe. Ako nyo rin observe. Sinikap niya makita si Jesus. Observe. Nandun sa text, di ba? Konteksto. Hindi sinabing nais niya magsisi,
Hindi sinabing nais niyang magbago. Hindi niya rin sinabing nais kong ibalik ang ninakaw. Wala sinasabi. Wala pa lahat yun. Wala pa. Pero may gumising sa puso niya. There's something awakened his heart. May pumukaw sa puso niya, nagkaroon ng, ano ba itong nagkakaroon ako ng uhaw na ito kay Jesus? Nagkaroon ako ng pagka-nice makilala. And that is what we call curiosity. Ulitin natin. Curiosity. Yung may tabi. Curiosity. Wow! Curiosity. Wow! At mga kapatid, no? Ito po, yan yung gumising sa puso niya. Isang tanong, isang uhaw, isang curiosity. At mga kapatid, huwag natin maliitin ang curiosity. Okay? Huwag nyo basta-basta isipin, curious lang siya, pastor. Parang, ano ba ginagawa niyo dyan? Pag may nagsasabi, ano ba ginagawa niyo dyan? Wow! Tandaan nyo, marka na yun. Nakuha yan? Ano ba yung pinag-aaralan niyo dyan sa pastor? Marka na yun. Curious na siya. Yan ang kaya natin ginagawa yung PCS to awaken curiosity. Kaya tayo nagsishare ng ating testimony to awaken curiosity. Kaya po, mga kapatid, no? Kasi madalas, doon po nagsisimula ang biyaya ng Diyos. Nag-start na. Parang kumbaga sa kotse, nag-aaral ko ka ng pag-drive, parang nag-ignite na. Gumagin. Nagsindi na. Simula ka na, umanda. At pwede na lang, ready to, nakuha, na-ignite na, nabuksan na. Nakuha? Na-enjoy niyo po ba? Kaya mga kapatid, sa Kay, tandaan natin, mayaman, makapangyarihan, respetado sa sistema ng Roma. Pero sa kabila ng lahat ng yan, may kulang pa rin. Kaya yung mga kapatid, yung mga, kahit sabihin, huwag tayo ma-intimidate dun sa mga tao sa paligid natin na inaabot natin. Nakala natin, sa baka din ako katulad, kasi ano lang naman yan eh. Tandaan natin may kulang pa rin sa kanila. Amen. May kulang at may kulang sa kanila. Amen po ba ito? Amen. Pwede pala yun, ano? May pera ka, may posisyon ka, pero may tanong sa pa rin sa loob mo na hindi masagot ng lahat ng meron ka. At ang tanong na yan ay hindi po paano ko yayaman. Ang tanong niya, ito, sino ba talaga si Jesus? Alam mo yun? Hindi na niya tanong yung paano ba ako yayaman dyan kay Jesus na yan? Ano ba meron sa kanya? Hindi. Starting to ask that question, sino ba talaga itong Jesus na to? Kapatid, no? Tandaan natin, hindi pa siya nagsisisi dito. Hindi pa siya nagbabago. Pero kumikilos na ang biyaya ng Diyos sa kanya. Okay? Mga kapatid, minsan, isipin po natin, kapag parang naman kami, pastor, paghanda na ako. Saka na ako lalapit kay Lord. Pero ang totoo, kaya ka nagiging curious dahil kumikilos Lord sa iyo. Amen. Isipin nyo, ano? Parang ganito po yan, parang first time guest ka sa Inlight Christian Fellowship. Unang pasok mo dito, hindi nyo pa alam yung mga kanta. What? Wait. Puso. Grabe. Hindi mo naiintindihan. Hindi iyakan sila. Yung pastor, tatapos
tamburin. Bakit yung bulala yung tiyan niya? Hindi nyo kabisado yung kanta. Tama? Yung mga verse na binabasa, hindi nyo Hindi nyo alam, tama? Hindi nyo alam kung kailan tayo, uupo. Pero may tanong. Habang nandito ka, parang kung first time mo, habang nakikinig ka doon sa matabang pastor na po, hindi pumapasok sa isip mo, sino ba yung Jesus? Ano ba yung sinasabi niya? Kaligtasan. Ano ba yung biyaya na yan? Mga kapatid, yan po, ano niyo po pag yan ay natutuwa ang Diyos. Kapag ganun na ang tanong niyo, tuwang-tuwa ang Diyos. Yung simpleng ganun pa lang, hindi nyo nga sinasabi ng bibig mo, nasa isip mo lang, kapag kamusta? Pero habang kinakamusta, ayaw mo maaminin, pero parang gustong malaman kung sino tayo. Isipin nyo ha, hindi siya umakyat sa puno para mag-selfie. Para mag-live. Pag-content. Oh. Tama? Hindi siya nag-ano, ay ito, para may content ako. Nakita ko si Jesus. Hindi siya umakyat doon para doon. Wala po siyang Instagram noon. Walang reels siya, walang Facebook account, walang monetization na nagaganda. Hindi niya kailangan, marami siyang pera. Hindi na siya umakyat para magyabang. Umakyat siya kasi desperado na siya na makita si Jesus. He's so desperate. Yes. Tandaan natin, ang curiosity ay hindi pa pupig. Hindi pa pananampalataya yan. Pero simula na yan ng pagkilos ng pananampalataya. Na-ignite na. Kaya po kayo, huwag po kayong magsasawa sa PCS. Kasi inaapo yan at inaapo yan. Para pinipilit natin. Alam mo, parang kumbaga sa ulang pa yung parikit mo. Parikit ka ba ng parikit? Ano yung parikit? Lagi ka nakapikit. Hindi ba? Palapikit pala yun. Di ba? Nakuha niyo po, pansin din. Are you getting the point now? So yun po, kung kailangan pa, dagdagan pa. Kaya walang tigil. Ang PCS. Yes! Kaya yung konting nakita niyo parang baga sa dulo. Wala na. Oh! Eto na! So, hindi pa po yung repentance, ha? Pero, unang galaw ng grace. Kaya minsan, ang ginagawa po ng Diyos sa puso ng tao ay hindi po pagtigil sa bisyo. Hindi agad. Meron mga katulad ng mga tao na at the moment, biglang nagkaroon ng pagtigil. Pero hindi po agad-agad. Yung agad yung kaya pag pumasok tayo dito na bago, masahan agad na talagang totally 360 degree agad. Hindi po agad pagbabago ng lifestyle. Maaring simba muna rito para babalik sa natuloy po yun. Yes. Ang mahalaga po, ang gusto po ng Diyos, yung paggising ng tanong na ito, sino si Jesus? Yan ang kailangan muna natin ma-instill sa kanila. Magkaroon sila ng curiosity. Magkaroon sila, sino po si Jesus? Pag po kasi gano'n na yung tanong ng tao, nasa tamang direksyon na siya. So kung ngayong umaga, yung tanong mo, nasa tamang direksyon ka na. Are we getting the point now? So, minsan, ang unang galaw ng biyaya ay hindi po repentance, kundi curiosity.
Kaya kung nandito ka ngayon, marami ka pang tanong, hindi ka pa sigurado, hindi mo pa alam ang lahat, ito pang good news. Kumikilos na ang biyaya ng Diyos sa iyo. Let's now go to point 2. Ang grace initiates personal encounter. Okay? So, ang biyaya ng Diyos ang unang lumalapit. So, lalapitan tayo ng biyaya ng Diyos. Tignan natin po sa Lucas 19 verse 5. Pagtapat ni Jesus o pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo. At sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon saan? Sa bahay. Sa inyo, bahay. So mga kapatid, dito talaga sumabog yung biyaya. Habang si Zaccheo ay nakatago sa taas ng puno ng sikamoro, habang siya nakamasid lang, no? Nag-observe siya, hindi pa committed, hindi pa nga nag-church, nandiyan pa lang, parang, alam niyo, parang mga nandiyan sa ano, habang nagdadaan. Diyan lang siya. Hindi pa ready. Si Jesus ang unang kumilos. Kasi ninyo yung galaw ng kwento, hindi sinabi ng Bible, sumigaw si Zaccheo kay Jesus. Hindi sinabi. Hindi na sabi, Jesus! Nandito ako! Jesus! Kansinin mo ako. Hindi sinabi ng Bible. Ang sabi, tumingala si Jesus kanino? So, sino ang unang gumalaw? Si Jesus ang tumingin kay Zaccheo. Habang si Zaccheo nakatingin sa baba, si Jesus tumingala. Are we getting the point? So, nakikita niyo kung paano mag-observe? Yes. Tama po? Ano po ibig sabihin nito? Hindi lang si Zacchaeus ang nakatingin pababa. Si Jesus nakatingin kaitaas. So mga kapatid, minsan nakala natin, tayo ang naghahanap sa Diyos. Pero sa totoo, matagal na tayong hinahanap ng Diyos. Ito po isa pong hanga. Tinawag siya sa pangalan, Zaccheo. Kami po ni G, bago pa lang. So, di ba yung mga endearment, ano tawagan natin sa isa? Sabi ko, wala. We just call ourselves one another by name. Bakit? Sa karakter sa akin, the sweetest name that I can be called is by my name. Galit mo yung paggalit eh. Sa pangalan eh. Naintindihan niyo po? Kaya wala po kami tawagan. Pero siya, minsan tatawag niya ako, Bebe. Pero, ano lang yun. Pero kami po, lambing. Pero wala po kami interview. Kasi nga, ang usapan namin. Sabi ko, kasi naniniwala po ako, the sweetest name that you can call a person is by their name. Can we say amen to that? Para po sa akin yun. Ewan po. Di po siya pwedeng gawin door. No? Pero yun po kasi sa akin, that's my perspective. Diba? Kasi binigay sa akin, that's my identity. Amen? So, ibig sabihin, nung tinawag ni Jesus, ang pangalan ni Zaccheo, may intention. Very intentional yun. May, talaga sinadya niya.
Walang ibang tinawag eh. Pangalan niya mismo eh. Eksakto ikaw. Wala na bang ibang Sakeyo? Dito ikaw lang. So ikaw talaga. So nakita niyo, mayroong agad na relationship. Parang kahapon po, nagpa-check up kami ni Marino Doctor. Yung doctor, matanda na. Kung nagtanong kami siya, ano sabi kami, sabi sa doctor, si Anthony, ano yan, okay lang, tapos hanggang sa nag-reflect siya, ano nakakatuwa yung doktor, no? Tinawag ko pangalan ko, no? Tapos parang parang may close na close, ano ba, parang pag first day, kaya po ganun po sa Amerika. Sa Amerika, mga pag-Amerikano, kahit nanay niya matanda, kahit kausap niya matanda o bata, they call themselves by their name. Hindi ka tulad dito, lola, ganito, meron ba ka? Kasi ang mga Oriental people, hierarchical. Ang Western, ano sila, level-headed lang. Kahit yan ay biyanan niya, they will call themselves by their first name basis sila. Kasi, mas ano yun, intimate ang relationship. Dito kasi sa atin, naglalagay pa tayo ng kahon, kaming distansya. Tama? Doon sa kanila, talagang, John! Kahit boss nila, they will call them first name basis. They don't call them self. Kaya po yan, nakita nyo, si Jesus, direct pangalan, may relationship. May personal na layunin. Sako nyo, naintindihan po ba natin, very clear, no? It is very, very clear dito. Tinawag siya, hindi niya sinabing, hoy, ikaw dyan, na nasa puno! O, ikaw naman, maninigil ng buwis! Tinawag siya, Zacchaeus. Sa buong Bible, kapag po kayo tinawag, no, sa ng pangalan ng tao, ibig sabihin, may intensyon, may relasyon, ay may personal na layunin. Hindi siya tinawag base sa kasalanan niya, kundi base sa pagkakilanlan sa Kanya. Tandaan natin, hindi inimbitahan si Jesus, hindi inimbitahan si Jesus. Si Jesus ang nag-imbita. Siya mismo nagpa-imbita sa sarili niya. Kuha nyo, na-observe nyo? Sabi niya, ako'y kailangan manatili sa bahay mo ngayon. Kapasin nyo ba to? Hindi sinabi ni Zacchaeus, Lord, pwede po ba kitang imbitahin sa bahay ko? Ang sinabi ni Jesus, ako'y kailangan manatili sa bahay mo ngayon. Hindi suggestion. Hindi po, hindi suggestion. Hindi rin option. Hindi optional. It is really a divine request. Divine necessity. Okay, no? Mayroon talaga. Kailangan eh. Kailangan. So, ang Diyos ang nangangailangan. Nakuha niyo po ba? Yeah. Dapo bang kapatid, hindi ito aksidente, hindi ito chance, kailangan ito. Mga kapatid, malinaw ang tema ng Bible. Alam niyo po ba? Sa buong Bible, malinaw po yung tema. Sa hardin, hinanap ng Diyos si Adan. Nung nagkasala si Adan at Eva, sino naghanap? Ang Diyos. Hinanap sila. Nasaan kayo? Nakatago kasi mga tao. Sa kwento ng tupa, hinanap yung nawala. Sa alipog ang anak, ang ama, naghintay at tumakbo palapit. Hindi tayo ang bida ng kwento sa Diyos. Si Jesus ang hindi lang po tagapagturo. Siya ang tagapaghanap. Amen. Pabigyan ka pa. Amen.
Nagagandahan po ba kayo sa So, tandaan natin mga kapatid. Ang mga tao, na akala po nila, napunta lang ako sa simbahan kasi niyaya lang naman ako ng kaibigan ko kasi lang sa asawa ko. Kasi sabi nila, meron po kami, pupuntasama na lang ako. Ito ba? Yun ang akala nila. Pero, kahit na sabihin natin na iba ang kanilang layunin, habang yan nakaupo, kakapansin nyo, pasok, nilaman natin, dahil may bibigay lang tayo dahil meron kasi ayude, no? Alam nyo, kananiwala, habang sila'y nakaupo dyan, alam nyo po, habang nakikinig sila, habang may kumukurot yan sa puso nila, yun pala, tinatawag na sila sa pangalan ni Jesus. Hindi ka nagtatanong, hindi ka po nagkataon na nandito po. Hindi ka nagkataon na nakikinig ka sa live. Hindi ka nagkataon na napunta ka dito sa church na to. Hindi po aksidente na nakikinig ka ngayon. Ito po ang tinatawag nating divine appointment. Ang Diyos ang nagtakda nito para maupo ka dyan at makinig ang sermon. Yes. Amen. Hindi ikaw ang nag-desisyon. Hindi ikaw ang nagsabi sa sarili mo, atin ako! It is God who appoints you to be here. Amen. Kaya po mga kapatid, baka nandito ka ngayon, nanonood lang, nakikinig lang, curious lang, pero gusto ko pong malaman ninyo, kung naririnig mo ang boses ni Jesus sa oras na ito, yun po ay biyaya. Hindi ka niya hinihintay na maging maayos muna. Lumapit siya sa iyo bago ka magbago. Amen. Kaya ito pang kasunod na tanong. Kapag pumasok na si Jesus sa bahay, sa buhay ng isang tao, kapag naging personal na yung encounter niya, ano ang susunod? What's next? Mga kapatid, hindi lang bisita ang dala ni Jesus. May dala siyang ilaw. May dala siyang katotohanan. May dala siyang pagbabago. At dito natin nakikita ang ikatlong punto. Grace confronts the heart, not just the habit. So ang biyaya ang humahamon sa loob, hindi lang sa labas. Pansinin natin Luke chapter 19 verse 8. Tumayo si Zaccheo at sinabi na kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung may dadayang sino man, isasaoli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Mga kapatid, dito natin makikita ang tunay na epekto ng biyaya. Nakita niyo po? Naiintindihan niyo na? So, hindi po nabago. Ang biyaya ang nagdala siya. At ang biyaya din ang magpapabago sa kanya. Tama natin? Nakita niyo yung epekto ng biyaya ni Jesus. Ang ganda. Hindi na si Jesus ang nagsasalita nito. Si Zaccheo na mismo. Si Zaccheo na tumatayo, hindi pinatawag. Hindi pinilit. Tumayo siya. Tumayo. Sino? Zaccheo. So habang sila'y nag-uusap, tumayo si Zaccheo. He stand up. Ako nyo, tumayo siya. Nanindigan na siya. Ako yung pag-observe, no? Ang ganda. So, pansinin nyo ulit, walang utos si Jesus na magbayad ka muna ng bago kita tanggapin, ha? So, yan, nagkasundo na tayo. O, lahat ng mga hindi na sinabi. Wala. Walang sermon na naganap
na magnanakaw ka, kailangan mo magbago. Walang threat. Yan, yung guilt trip, yung parang ako, kasi, kaya ka nagkakaigay niya. Alam mo ba? Ganyan ka kasi. Alam mo, ang dami nakikira. Dapat ako po siya. Walang guilt trip. Ang biyaya, no, nakita natin, ng ang biyaya ang kumatok sa konsensya. At kapag ang biyaya ang kumatok, hindi po yan naingay. Gentle po siya. Pero hindi mo rin kayang baliwalain. Nakita nyo? Ganun po ang biyaya ng Diyos. Hindi siya yung parang maingay na lagi parang nagdandag sa'yo. Pero, hindi mo kaya baliwalain yung, ang tawag natin doon, conviction. Sabihin natin, Conviction. ano daw? Conviction. Iba po ang konsensya sa conviction. Yung konsensya, ano yan eh, parang dahil, di ba, parang, na ano ka, parang guilty ka. Yung conviction, mag-uudyok sa'yo na magbago ka. Uudyukin ka talaga ng banal na spirito. Nasasabi kayo, mali yung ginagawa mo, tigilan mo yan, kasi, ako, no? Kaya po, totoo lang, wala naman talagang alam ka, hindi tayo pinagbabawalan, pero ginag-guide tayo ng banal na spirito para tumama tayo. Kaya minsan, sasabihin niyo sa akin, Pastor, ako na naman, di ba? Ang totoo nun, gumagana ang biyaya ng Diyos sa'yo. Inuudyukan ka ng banal na spirito, pinalulutan sa'yo, ano yung dapat mong baguhin. Amen. And that's the grace of God. Yes. Kuha? Nakuha po ba natin? Kaya po mapapansin natin, mga kapatid, ganito kumikilos ang Diyos. Hindi niya inuuna na magputol ng sanga. Inuuna niya muna yung ugat. Hindi mo na yung habit ang binabago. Puso muna. So kaya ang una niyang inaayos sa'yo ay puso. Kasi kapag ang puso ang nabago, susunod na ang kilos. Kaya po, mga kapatid, no? Ang tunay na panalangin, true prayer, doesn't just change our situation. It changes our heart. Hindi sinabi niya sa kayo, Lord, ayusin mo po ang image ko. At sinabi niya, Lord, ayusin mo ako. Mga kapatid, ito yung makeover. Hindi ito retoke. Eh, hindi ka nire-retoke ng Diyos. Hindi ito behavior modification. O, babaguhin lang natin yung ang kilos mo, galaw mo, yung ginagawa mo. Hindi po. Ito ang tinatawag nating heart transplant. Aalisin niya yung luma mong pusong hindi na tumutibok sa Diyos at papalitan ng bagong puso. Amen. Bagong puso na ang tibok ay ang Panginoon. Kaya mapapansin niyo, bakit dati hindi ko na gusto yung, dapat na iba na yung gusto ko, na iba na yung hinahanap ng puso ko. Ba't ganito? Because God has transplanted your heart with a new heart that beats for life. Amen. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Nararamdaman yung ugang ka. Kapatid, hindi ito makeover, no? Kaya, palit puso, palit desire, palit direction.
Yung dating, yung puso mo, dinadala ka sa mga walang kabagay-bagay, puro kawal-walan. At ang paa mo, ngayon, dinadala ka sa simbahan. Dinadala ka sa kung saan nasa ng Panginoon. Dinadala ka sa kabutihan, dinadala ka sa kapayapaan, sa katotohanan. It is because God has changed your heart. Amen. Ipalapag natin ang Panginoon kaya nahiya. Hindi ba natin natin ang kanya? Napapalag pa kayo, hindi na magandang patalas na talaga. Amen. Amen? Woo! Kaya makita natin, ito po yung napakalagang obserbasyon, mga kapatid. Pansinin natin. Sinabi ni Zacchaeus, kalahati ng aking kayamanan ay ibibigay ko sa iyo. Tama nyo? Kalahati! And that is generosity. Dati makasarili siya. Puro kabig. Puro kayaman. Ngayon, ibabalik na sa mahirap. Kalahati, ha? Hindi lang basta 10%. Hindi lang basta ikapo. Kalahati! Nakita niya kasi, wala nang silbi ang kayamanan compared sa pag-ibig ng Diyos. Amen. That's generosity. Isipin nga, sabi niya, ibabayad, pag daw siya may nadaya, ibabalik niya ng ilan? Ika-4 na beses. Times 4! Kung dinaya ka ng 1 million, 4 million ang ibabalik niya. Amen. And that's restitution. Kaya mo, tama lang na ibalik ninyo. Hindi siya ninanakawan. That's restitution and that's biblical. Kaya kung tayo may ginawa na ng patay, hindi na basta ibabalik. Bumawi ka. Amen. Can we say amen to that? Alam niyo po ang utosan sa Israel. Ang simpleng pandaraya, ay minsan, dapat doble ang bayad. Okay, nagdaya ka. Doble ang bayad. Hindi lang yung binaya mo, ibabalik mo. Doblehin. Pero si Zacchaeus, sobra pa sa hinihingi ng batas. Ika-4 na beses. Bakit? Kasi po, hindi dahil may kota. Okay? Kundi may bagong puso. Gusto ipakita ni Zacchaeus sa Diyos. Kasi pag ginawa niya, binalik niya 2 beses. Ano lang naman. Pero parang hindi na bago puso niya. Kasi sumunod lang siya. Kaya ginawa niya 4 na beses para ipakita niya na patunay, change heart siya. Bagong puso niya. Wala na sa yaman. Wala na yan. Ang mahalaga sa akin, ang natagpuan ko, biyaya ng Panginoong Jesus. Amen. Kapag natin sa Panginoon, wala na yung, hindi mo na importante yung yaman, hindi na importante yung kung ano ba meron. Ang importante, yung biyaya ng Panginoon. Sige nito na. Amen. Kapag pumasok sa Jesus sa puso mo, may bahagi ng buhay mo na may kusa pong naayos. Naturally, parang di pa alam nyo, parang natural na nangyayari. Kusa siya na umaayos at umaayos at tumatama. Hindi dahil may nakatingin, hindi po dahil may nag-utos, hindi sabi ni Pastor, kundi ano po, dahil ayaw mo nang saktan ang Diyos na higit na nagmamahal sa'yo. Kaya sa totoo lang, ang tingin na maraming tao, kaya ayaw nila pumunta kay Jesus. Kasi sabi na maraming bawal. Dahil kasi sa church, ayaw pumunta. Ang daming bawal, hindi na ako makakapagento, hindi na ako makakaganyan. Sa totoo lang, wala namang bawal. Kaya lang, kusa kasi, dahil nakita natin, yung laki ng pagmamahal ng Diyos sa akin, yung laki ng ginawa niya para sa akin, ayaw natin siyang saktan. Amen. Ayaw natin siyang mabigo sa atin. Ayaw natin siya na ma-prostrate sa atin.
Kaya ginagawa natin kung ano yung mga bagay na gusto ng Diyos. Amen. Can you say amen to that? Amen. Can you say amen to that? Amen. Dahil nakita mo, yung nakitang biyaya ng Diyos na to. Amen. Kaya kapatid, no? Kapag po nabago ang ating puso, may ebidensya. Kapag ang biyaya ay pumasok, may direksyon ang buhay. Hindi po natatapos sa kwento sa loob ng bahay ni Zaccheo. Okay? Dahil binago yung puso. Laging lumalabas. Laging nababahagi. Kinikwento mo. Kaya alam nyo, kapag natural ka binago na simple, na hindi mo mabahagi, hindi mo maipakita. Pwede niyo po eh? So dapat natural sa atin ang PCS. Dapat it will come out naturally kasi nga, naranasan mo ang Panginoon. Hindi dapat mahirap sa atin. Are we getting the point? At sumasama tayo sa mission ng Diyos. At dito natin makikita, no, sa totoo lang, no, grace, tandaan po natin, no? Grace does not say, okay lang kung anong gawin mo. No. Ang biyaya, masyadong tangmahal para pabayaan ka lang manatili nasa. Kaya tingnan po natin ang grace. Tapos last point po natin, ay salamat. 10:50 na pala. Dito na tayo nagsimula. Anyway, ang grace produce missional living. Ang binagong puso ay nagiging daluyan ng misyon ng Diyos. Okay? Naintindihan po ba natin? Sabi po dito, no? Hindi ko pa nasulat. Ngayon ay dumating ang kaligtasan sa pamilyang ito sapagkat ang taong anak ni Abraham ay anak din ni Abraham sapagkat narito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligas. Kapatid, ito po yung climax na kwento. Dito natin nakikita na ang biyaya ng Diyos hindi lang po panloob, kundi panlabas din. Pansinin natin ang sinabi ni Jesus, no? Ngayon, dumating na ang kaligtasan. Okay, hindi ko nalagay pero nandun pa sabi. Ngayon ay dumating ang kaligtasan. Hindi sinabi ni Jesus, bukas darating. Hindi sinabing, kapag perfect ka na, darating. Ngayon, the moment na nagtiwala ka kay Kristo, ngayon din that moment, dumating ang kaligtasan sa buhay ko. Amen. At hindi lang po dumating ang kaligtasan kay Zaccheo, kundi sa pamilyang ito. Ako niyo po, even in his family, salvation will come. Has come already. So, kaligtasan po ay personal. Pero hindi kailanman private. It's a personal, pero hindi private. Diba? Kung pumasok ang biyaya sa isang puso, no? Kapag may epekto po yan sa tahanan, may epekto sa relationship natin, na iba, kalako niyo po, na iba ka na sa tahanan mo, sa pakikipagrelasyon mo, sa iyong community, kinabibilangan, may iba. Kaya mga kapatid, huwag nyo sabihin, personal faith naman po naman ito. Yes! Personal lang ang pananampalataya. Pero hindi ito pang solo mission. Tandaan natin, no? Sabi po dito sa Lucas 19:9, no? At sinabi niya sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito. Sapagkat ano daw? Anak din ni Abraham ang tao ito. Kasi din po natin, no? Hindi lang po ito tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pangako.
Sa Israel, ang pagiging anak ni Abraham ay bahagi ng tipan o pakikipagkasundo ng Diyos sa Israel. So kapag ikaw ay lipi ni Abraham, no, nasa lahi ka ni Abraham, kaya nga mapapansin niyo sa Bible, anak ni ganito, anak ni ganyan, naging anak ni ganyan, ay anak. Kasi importante sa kanila yon para talagang masabi saan sila pinagmula. Kasi kailangan ma-establish nila na sila ay kabahagi ng lipi ni Abraham. Kasi kapag ikaw ay nasa lipi ni Abraham, kasama ka sa pinangakuan ng Diyos. Ganun ka-importante. Kaya yung sinabi dyan na anak din siya ni Abraham, ibig sabihin nito, di ba kanina sabi ko sa inyo, kapag ikaw ay taga-Paminilang Boys, tinuturing nila na hindi na sila bahagi ng lahi na Abraham. Si Jesus, ni-restore si Zacchaeus. Ibinalik siya sa dating pagkakilala. Tama isa. Ni-restore siya, ni-redeem siya, tinubos siya. Pero ano po? Are we getting the point now? Bahagi siya ng tipan. Na kahit na siya ay tumalikod, kahit naging traidor, ibinalik siya ng Diyos. Ganda. So, ito po pinapakita, ito po pinamaking buod ng Ebanghelyo. Sabi kasi dito, no? Hinahanap ng Diyos, hanapin ang ano daw, hanapin, iligtas, ang alin, ang dalila. Hindi ko na ilagay. Hindi ko na ilagay doon. Kasi kasunod doon, sapagkat narito ang anak ng tao upang hanapin, sabi ko pala. Yan. Sabi dito, no, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang ano, ang naligaw. Again din, ang dati po tayong naligaw, kasama sa paghahanap. No? Si Lord po, yan po tanda natin, kailangan daw, hanapin. Tayo rin po, ay kabahagi ng mission ng Diyos. Kaya tayo po ay tagahanap, tagapagdala ng kaligtasan sa mga naligaw. Kapo mga kapatid, kaya po tayo, nung tayo po na kay Kristo, we start to live extraordinary. So hindi ka lang po ordinaryong taga-Calvary. Amen. Bakit tayo nagiging extraordinaryo? Kasi meron pa tayo mission. Kasi yung buhay na ito ay buhay na ng Panginoon. Kailangan mag-reflect sa atin ng Panginoon. Amen. So magsisimula ang pagiging extraordinary mo na buhay kapag ikaw ay nagtiwala kay Kristo. Kasi namumuhay ka na kasama ang extraordinary Diyos. You're now starting to live with an extraordinary God. Kaya ang buhay mo, extraordinary. So ganito ang takbo ng biyaya, ha? Grace awakens a holy curiosity. May tanong sa puso. Di ba yun ang puso? Tapos magkaroon na, that initiates a personal encounter. Tinawag ka sa pangalan. Grace confronts the heart. So may pusang kapabago. Grace produces missional living. Kaya ikaw na ngayon ang pinapadala. Kaya ikaw ngayon ang pinadadala ng Diyos. Sa mga kapitbahay, sa kasama, kaklase, kaibigan, katsa, kung sino mang kayo mo sa buhay, God sends you there. Hindi nagkataon na kaibigan mo siya. Hindi nagkataon na anak mo siya. Hindi nagkataon na kapitbahay mo siya. Hindi nagkataon na may utang ka sa kanya. Hindi nagkataon na anumang bagay sa buhay mo. Sinadya yan ng Diyos na magkaroon kayo ng relasyon para dumaloy ang biyaya ng Diyos. Amen. Extraordinary grace ay laging umahanto sa extraordinary living. Para sa
extraordinary God.